Naglabas si Guman ng 2 kahon na kasing laki ng isang libro, ibinigay ito kina Gu Yinyin at Gu Qingxi. Ito ang mga regalo ko at ng tita Ching mo para sa iyo. Maaari mo itong buksan ngayon upang makita kung gusto mo ito. Ang mga regalo ay 2 tableta. Sabay-sabay na lumiwanag ang mga mata nina Gu Yinyin at Gu Qingxi nang makita nila ang logo ng tatak. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na kunin kaagad ang mga regalo ngunit tumingin kay Gu Qinyang ng may pag-asa. Kailangan nilang hingin ang kasunduan ng kanilang ama. Tao, Ching, hindi mo na kailangang bumili ng ganoon kamahal na regalo para sa kanila. Nahiya si Gu Qinyang, dahil alam niyang napakamahal ng mga tablet. Hindi naman big deal. Gustong-gusto ng mga bata ngayon ang brand na ito ng tablet, maangin na sabi ni Guman. She wasn't showing off her wealth, alam lang niyang magugustuhan nila ito. Naunawaan din ni Gu Qinyang na si Gu Qing at Guman ay mabait lang sa kanila. Dahil sinabi nila iyon, hindi na iginiit ni Gu Qinyang. Sige, kunin mo ang mga regalo mo at magpasalamat sa 2 tiyahin mo. Nang marinig iyon, natuwa sina Gu Yinyin at Gu Qingxi at nagpasalamat kay Guman at Gu Qing. Maraming salamat, Tita Man, Tita Ching. Walang anuman, sinabi ni Gu Qing at Guman. Pagkatapos noon, nagpunta si Gu Qinyang para magbuhos ng mga baso ng tubig para sa kanila. Hindi nagtagal, bumalik si Wen Yulan na may dalang maraming gulay at pagkaing dagat. Yulan, ang dami mong binili. Maaari ba nating tapusin ang lahat? Sabi ni Gu Qing at Guman. Nako, huwag kang mag-alala. Kaya nating gawin ang lahat para kainin lahat, sabi ni Wen Yulan. Pasado 6:00 na ng gabi, kaya tinulungan nina Gu Qing at Guman si Wen Yulan na magluto, dahil mas mabilis ito. Sina Guning, Leng Xiaoteng at Gu Qinyang, samantala, ay random na nag-uusap sa sala, habang sina Gu Yinyin at Gu Qingxi ay pinag-aaralan ang kanilang mga bagong regalo. Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Mga ad ng Pub Future. Tinanong ni Gu Qinyang si Leng Xiaoteng ng ilang mga katanungan, tulad ng kung saan siya nanggaling, kung saan siya nagtrabaho at iba pa. Sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng na siya ay isang opisyal ng hukbo, na nagtatrabaho sa pangkalahatang rehiyon ng militar sa kabisera. Tungkol sa kanyang posisyon sa hukbo, hindi sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng. Hindi rin siya tinanong ni Gu Qinyang, dahil naniniwala siya na si Leng Xiaoteng ay isang normal na opisyal ng hukbo sa murang edad. Gayunpaman, lubos na inisip ni Gu Qinyang si Leng Xiaoteng nang malaman niya ang tungkol sa trabaho ni Leng Xiaoteng dahil karamihan sa mga tao ay may malaking paggalang at paghanga sa mga sundalo. Maya-maya, naamoy ng mga tao sa sala ang bango ng pagkain. Sa kanyang matinding pangamoy, naamoy ni Guning ang bango ng pagkaing dagat at hindi sinasadyang tumingin kay Leng Xiaoteng. Medyo nakasimangot si Leng Xiaoteng sa pagkakataong ito. Agad na tumayo si Guning at naglakad papunta sa kusina. Nang makita niya ang lahat ng seafood sa counter, labis na nagulat si Guning. Totoong mahilig siya sa seafood pero allergic dito si Leng Xiaoteng. May iba pa ba tayong pagkain maliban sa seafood? Allergic dito ang Xiaoteng, tanong ni Guning. Nang marinig iyon, napatigil saglit ang mga nasa kusina sa kanilang ginagawa. Hindi alam ni Wen Yulan na si Leng Xiaoteng ay allergic sa seafood. Sa kabutihang palad, marami rin siyang nabili na gulay at iba pang karne. Nako, huwag kang mag-alala. May iba pa tayong pagkain. Nang marinig iyon, napahinga si Guning. Nang makita ang likod ni Guning, napakasaya ni Leng Xiaoteng na nagmamalasakit siya sa kanya. Nang lumingon si Guning, nakita niya ang banayad ng ngiti sa mga labi ni Leng Xiaoteng at biglang tumibok ang kanyang puso. Sabay-sabay siyang bumantong hininga para pakalmayan ang sarili. Dahil ba sa sobrang sakit-akit ni Leng Xiaoteng, o dahil hindi ba niya kayang labanan ang alindog nito? Madali siyang naakit sa nakikitang ngiti nito. Nang makita ang reaksyon ni Guning, mas nasiyahan at nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Gusto niyang makita ang namumula na mukha ni Guning. Si Guning, gayunpaman,
ay hindi na nang ahas na tingnan si Leng Xiaoteng, dahil natatakot siyang mawala ang kanyang ugali. Bandang 7:30 PM, handa na ang hapunan. Gusto ni Gu Qinyang na uminom ng alak kasama si Leng Xiaoteng, ngunit si Leng Xiaoteng ay magdadrive, kaya siya ay sumuko. Habang kumakain, patuloy na inilalagay ni Gu Qing at Guman ang lahat ng uri ng pinggan sa mangkok ni Leng Xiaoteng tulad ng ginawa nila sa huling pagkakataon. Mga ad ng pub future. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Guning nang makitang ginagawa iyon ng kanyang ina at tiya para kay Leng Xiaoteng, ngunit hindi siya pinansin. Si Gu Qinyang at Wen Yulan, sa kabilang banda, ay hindi naiintindihan kung bakit patuloy na naglalagay sina Gu Qing at Guman ng mga pinggan sa mangkok ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi sila nagtanong. Maniniwala sana si Wen Yulan na si Leng Xiaoteng ay boyfriend ni Guning kung hindi sinabi ni Gu Qing at Guman sa kanya na si Leng Xiaoteng ay kaibigan lang ni Guning. Sa mga mata ni Wen Yulan, si Leng Xiaoteng at Guning ay nagtugma ng husto sa isa't isa. Si Guning ay isang matagumpay na negosyanteng babae ngayon, at medyo naiintindihan na siya ay madalas na nakikihalubilo upang makipagkaibigan sa iba't ibang uri ng tao. Malaking tulong ito para sa kanyang negosyo kung tutuusin. Pagkatapos kumain, 8:30 PM na, at nagpahinga sila sa sala. Sa sandaling iyon, inilabas ni Guning ang kanyang mga regalo para kina Gu Qinyang at Wen Yulan. Tito at tita, ito po ay mga regalo para sa inyo. Ayokong kunin sila. Ano? Bakit ka naghanda ng mga regalo para sa amin? Ikaw ang nakababatang henerasyon at dapat kaming magpadala ng regalo sa iyo. Eksakto. Parehong nagulat sina Gu Qinyang at Wen Yulan. Mabuti naman, at naghanda na rin ako ng mga regalo para kay Tita Ching at Tio Shu, kaya't mangyaring kunin sila. Inilagay ni Direktang ni Guning ang mga regalo sa kanilang mga kamay. Well, nag-alinlangan silang kunin ang mga regalo. Kunin mo na sila. Si Ningning ay mabait lang at lahat tayo ay may mga regalo mula sa kanya, sabi ni Gu Qing. Talaga. Mangyaring kunin sila, dagdag ni Guman. Ningning, maraming salamat, sinabi ni Gu Qinyang at Wen Yulan. Walang sino man ang hindi nasisiyahan sa pagtanggap ng mga regalo. Nang kunin ni Gu Qinyang at Wen Yulan ang mga regalo ni Guning, binuksan nila ang mga kahon upang makita kung ano ang nasa loob. Ito ay, nagulat si Gu Qinyang nang makita niya ang jade pisyo na kasing laki ng kamao sa kanyang kahon. Alam niya na nag-jade business si Guning, kaya kailangang totoo ang pisyo na ito. Bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol kay jade, at hindi niya makilala ang uri nito, narinig niya na ang isang jade pisyo ay napakamahal. At ang isang ito ay maaaring hindi higit sa 1,000,000 yuan. Naunawaan ni Gu Qinyang na hindi magpapadala si Guning ng mga murang regalo, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kahalaga ito. Binuksan ni Wen Yulan ang kanyang kahon, at agad na lumiwanag ang kanyang mukha nang makita niya ang set ng jade na alahas sa loob nito. Ang mga babae ay mahilig sa alahas, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi kayang bilhin ito. Si Wen Yulan ay mula sa isang mahirap na pamilya at namuhay siya ng maayos pagkatapos niyang pakasalan si Gu Qinyang. Gayunpaman, ang isang set ng mamahaling alahas ay isang luho para sa kanya, at mayroon lamang siyang isang set ng gintong alahas hanggang ngayon, na walang humigit kumulang 10,000 yuan. Lampas din sa kanyang budget ang 10,000 yuan, pero isa itong regalo sa anibersaryo na ibinigay sa kanya ni Gu Qinyang ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ang isang set ng gintong alahas ay halos maihahambing sa isang set ng jade na alahas. Narinig niya na ang pinakamurang jade pendant ng Jade Beauty Jewelry ay hindi bababa sa daan-daang libong yuan. Kaya ang set ng jade na alahas na ibinigay sa kanya ni Guning ay dapat na bilang ng malaki. Kasama sa set ang isang jade pendant, isang pares ng hikaw, isang bracelet at isang singsing. Ayon sa antas ng presyo ng Jade Beauty Jewelry, maaaring hindi ito higit sa 1,000,000 yuan. Maliban sa kanilang apartment, hindi pa nakakuha si Wen Yulan ng isang bagay na mahigit 1,000,000 yuan noon. Tsaka nagbabayad pa sila ng housing loan. Ningning, masyadong mahal ang mga regalo, sabi ni Gu Qinyang.
Ayos lang. Kunin sila, sabi ni Guning. Dahil iginiit ni Guning, kinuha ni Gu Qinyang at Wen Yulan ang mga regalo at nagpasalamat kay Guning. Matapos magpahinga ng kaunti, umalis si Guman at ang iba pa noong halos alas 9 na ng gabi. Ang apartment ni Gu Qinyang ay maliit at hindi kayang tumanggap ng maraming tao, kaya hindi sila inanyayahan ni Gu Qinyang na manatili sa kanilang lugar. Mga ad ng Pub Future. Nang wala na si Guman at iba pa, sinabi ni Wen Yulan kay Gu Qinyang, "Qinyang, napaka mapagbigay ni Ningning. Nahihiya ako sa pakikitungo namin sa kanila noon." Bumantong hininga si Gu Qinyang, "Ako rin." Sa kabutihang palad, binago nila ang kanilang saloobin at pag-uugali sa oras. Pagkatapos noon, nag-surf sila sa internet para malaman kung anong uri ng jade na ibinigay sa kanila ni Guning. Ang pisyo ni Gu Qinyang ay ginawa mula sa jade ng medium-high level na uri ng tubig, habang ang alahas ni Wen Yulan ay ginawa mula sa jade ng high level na violet type. Bagamat hindi nila alam ang mga partikular na presyo, alam nila ang kanilang mga regalo ay hindi bababa sa 10 milyong yuan. Nagkatinginan sila sa sobrang gulat. Jesus! Masyadong mapagbigay si Ningning. Kapos si Wen Yulan sa mga salita para ilarawan ang kanyang pagkamangha ngayon. Pagharap sa dalawang marangyang regalo, wala silang ideya kung ano ang gagawin. Nang sila ay bumalik sa Clean Water Blue Sky, si Leng Xiaoteng ay naghihintay sa kotse, habang si Guning ay inakay sina Guman at Guqing sa itaas. Nang makabalik si Guning sa kotse, idiniin niya si Leng Xiaoteng sa likod ng upuan. Sa mga sumunod na minuto, ligaw na hinalikan ni Leng Xiaoteng si Guning. Hindi niya nakita si Guning sa loob ng maraming araw, at pakiramdam niya ay matagal na silang hindi nagkita. Ningning, tawag ni Leng Xiaoteng kay Guning na nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi man lang siya nag-abalang itago ang pagnanasa sa kanya. Ano? Kumurap si Guning. Ningning, tawag muli ni Leng Xiaoteng. Ano? Nalito si Guning. Mga ad ng Pub Future. Ningning, muling tawag ni Leng Xiaoteng sa kanya. Ano? Medyo inis si Guning. Wala. Gusto ko lang tawagin ang pangalan mo. Ngumiti si Leng Xiaoteng. Natuwa si Guning saka itinulak si Leng Xiaoteng palayo. Napakabata mo. Ningning, Ningning, patuloy na tawag ni Leng Xiaoteng sa kanya. Gayunpaman, hindi na siya sinagot ni Guning, kaya tumigil si Leng Xiaoteng. Anyway, malapit na siyang makasama ng buong gabi, at marami siyang oras para gawin ang gusto niya pero bago iyon, kailangan nilang pumunta sa ibang lugar. Naaalala mo pa ba sina Ai Weichen at Oh Nyanin? Dumalo sila sa opening ceremony ng Jade Beauty Jewelry noon. Makikilala natin sila sa isang clubhouse ngayon, sabi ni Leng Xiaoteng. Oo naman, sagot ni Guning. Sa mahusay na alaala ni Guning, syempre, naalala niya sina Ai Weichen at Oh Nyanin. Dahil dinala siya ni Leng Xiaoteng para makipagkita sa kanila, dapat ay may malapit silang relasyon sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa isang high-end na clubhouse. Sa isang VIP private room, nandoon na sina Ai Weichen, Oh Nyanin, at isa pang dalawang lalaki kasama ang isa pang babae. Ang dalawang lalaki ay ang nakatatandang kapatid ni Ai Weichen, si Ai Weishan at ang kasama ni Ai Weishan, si Zhao Lang. Si Zhao Lang ay miyembro din ng Red Flame, at nagre-rango siya sa ika-11 sa club. Siyempre, sikreto iyon na hindi alam ng iba. Ang babae ay mula rin sa pamilyang Ai. Siya ay pinsan ni Ai Weichen at Ai Weishan, si Ai Roizo. Si Ai Weishan ay 30 anyos at kahawig ni Ai Weichen ngunit si Ai Weichen ang tipo ng lalaki na maamo at mabait na kaakit-akit. Habang si Ai Weishan ay medyo seryoso ngunit sexy dahil isa siyang sundalo. Si Zhao Lang ay 26 na taong gulang, 2 buwang mas bata kay Xu Jinchen, kaya mas mababa siya kay Xu Jinchen. Bagamat siya ay may payak na mukha ay mayroon din siyang kakaibang hangin. Si Ai Roizo ay isang magandang babae sa paligid ng 25. Pumunta rito si Zhao Lang kasama si Ai Weishan, kaya umupo siya at patuloy na nakikipag-usap kay Ai Weishan.
Umupo si Ai Roizo kasama sina Ai Weichen at Oh Nyanin. Naglalaro sila habang umiinom. Parehong absent ang hitsura ni Ai Weichen at Oh Nyanin at hindi makapag-focus sa laro, ngunit walang magawa si Ai Roizo tungkol dito. Iniisip ni Oh Nyanin si Ai Weichen, habang iniisip siya ni Ai Weichen. Ang isang love triangle ay talagang mahirap. Patuloy na nakikipag-usap si Ai Weichen kay Zhao Lang, hindi lang dahil magkasama silang pumunta rito, kundi dahil iniiwasan niya si Oh Nyanin. Alam niyang mahal siya ni Oh Nyanin, ngunit itinuring niya lamang itong nakababatang kapatid na babae. Nilinaw niya kay Oh Nyanin at si Oh Nyanin ay nanatiling magalang na malayo sa kanya. Gayunpaman, dahil sa kanya, nanatili siyang walang asawa hanggang sa siya ay 30, kaya medyo nakonsensya siya. Ganunpaman, hindi niya ito matanggap, dahil alam niyang hindi ito malusog na relasyon. Oh, darating ba mag-isa si Xiao Teng? Tanong ni Zhao Lang kay Ai Weichen. Walang ideya. Hindi niya nabanggit, sagot ni Ai Weichen. Gusto kong makilala ang girlfriend ni Xiao Teng. Curious ako kung anong klaseng babae ang makakaakit kay Leng Xiaoteng, na sikat sa pagiging cold niya sa mga babae. Akala ko pa nga na magiging single si Xiaoteng sa buong buhay niya. Sabi ni Zhao Lang. Narinig nilang lahat kay Siming na may kasintahan si Leng Xiaoteng, ngunit wala pa sa kanila ang nakakakilala sa babae. Siyempre, hindi sila nang ahas na tanungin si Leng Xiaoteng, kaya bumaling sila kina Siming at Xu Jinchen para sa higit pang mga detalye. Gayunpaman, walang gaanong sinabi sa kanila ni Xu Jinchen o Siming ngunit sinabi lang na napakaganda ng babae. Hindi sila naniniwala na maaakit si Leng Xiaoteng sa isang babaeng maganda lang, dahil hindi mababaw si Leng Xiaoteng. Curious din ako, sabi ni Ai Weichen. Sa totoo lang, lahat ng tao sa Red Flame ay curious tungkol sa girlfriend ni Leng Xiaoteng. Hindi lihim sa kanila na si Leng Xiaoteng ay walang gaanong interes sa mga babae. Bagamat hindi pa kasal si Ai Weichen sa edad na 30, iba siya kay Leng Xiaoteng, at mayroon ding isang babaeng mahal niya at gustong pakasalan. Sa kasamaang palad, hindi pa pumayag ang babae. Sa pag-iisip niyan, labis na nalungkot si Ai Weichen. Sa pagkakataong iyon, may kumatok sa pinto. Sinabi ni Ai Weichen, "Pumasok ka." At tinulak ang pinto. Ang unang pumasok sa loob ay isang waiter pagkatapos ay nagpakita si Leng Xiaoteng. Sa simula, naniniwala silang lahat na darating si Leng Xiaoteng ng mag-isa. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, sinundan siya ng isang batang babae. Hindi kailanman mananatiling mag-isa si Leng Xiaoteng sa isang babae maliban kung ang babae ay kanyang kasintahan. Gaya ng sinabi sa kanila ni Siming, napakaganda talaga ng dalaga. Mga ad ng Pop Future. Nakilala na nina Ai Weichen at Oh Nyanin si Guning noon at pareho silang naniniwala na kailangan niyang maging kasintahan si Leng Xiaoteng. Dahil magkasama sila ngayon, sigurado na sina Ai Weichen at Oh Nyanin sa kanilang relasyon. Hindi kilala ni Ai Roizo si Leng Xiaoteng o si Guning. Ngunit nabigla siya sa kanilang namumukod tanging hitsura, lalo na kay Leng Xiaoteng, na mas gwapo pa sa sinumang lalaki na nakilala niya noon. Bilang karagdagan, mayroon siyang natural na hangin ng maharlika, na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa sandaling lumitaw siya. Ginabayan ni Leng Xiaoteng si Guning na maupo sa sofa sa tabi ni Ai Weichen at Zhao Lang. Hay! Binati sila ni Ai Weichen at Zhao Lang. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. At ito ay, tanong ni Ai Weichen. Siya si Guning. Girlfriend ko, pagmamalaki ni Leng Xiaoteng. Natuwa sina Ai Weichen at Zhao Lang sa hindi pangkaraniwang ugali ni Leng Xiating. Ikinagalak na makilala ka, Miss Gu. Binati siya nina Ai Weichen at Zhao Lang. Iyon ang unang beses na nagkita sila. Ito si Ai Weichen at ito si Zhao Lang, ipinakilala sila ni Leng Xiaoteng kay Guning. Kinagagalak kong makilala ka rin. Binati sila ni Guning. At sila Ai Weichen at Oh Nyanin. Nakilala mo na sila dati, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi kilala ni Leng Xiaoteng si Ai Roizo kaya hindi siya nagpakilala.
Bukod pa rito, siya ay isang babae at hindi malay ni Leng Xiaoteng na ayaw sa mga kakaibang babae. Si Onyanin naman ay iba, dahil napakalapit niya kay Leng Xiaoteng. Sinunod niya ang pangunguna ni Leng Xiaoteng at itinuring siya ni Leng Xiaoteng bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagkaroon din ng kwento sa pagitan nila. 3 taon na ang nakalilipas, ang pamilya O ay nasa panahon ng pakikipag-away tungkol sa mga tagapagmana. Si Onyanin ay isang mahuhusay na negosyanteng babae kaya ang pinuno ng O family ay nagplano na gawin si Onyanin na nag-iisang tagapagmana ng O family. Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin ay hindi nasisiyahan sa desisyong iyon, kaya ang kanyang tiyuhin ay umupo ng isang mamamatay tao upang patayin si Onyanin. Sa oras na iyon, si Ai Weichen ay nasa parehong lugar ni Onyanin, kaya magkasama silang nahulog sa panganib. Si Leng Xiaoteng ang nagligtas sa kanila. Dahil doon, si Onyanin ay sumunod sa pangunguna ni Leng Xiaoteng mula tanghali. Hanggat kailangan ni Leng Xiaoteng ang kanyang tulong, hindi siya magsisikap na tulungan siya. Sinundan din ni Ai Weichen ang pangunguna ni Leng Xiaoteng. Bagamat si Leng Xiaoteng ay isang taong may kaunting salita, naunawaan niya na ang isang network ay naganap, kaya tinanggap niya ito. Pagkatapos nito, kilala na pala nilang lahat ang kanilang mga pamilya. Sa mga sumunod na taon, madalas na nagnenegosyo ang pamilya Ai at ang O family sa Shengxi Group, na nagpalakas sa kumpanya ng isa't isa. Mga ad ng Pub Future. Hi, Miss Gu. Sina Ai Weichen at Onyanin ay magalang na binati siya. Ikinagalak kong makilala ka, Mr. Ai at Miss O, sabi ni Guning. Ito ang aking pinsan, si Ai Roizo, pagpapakilala ni Ai Weichen. Binati ni Guning at Ai Roizo ang isa't isa, ngunit hindi pinansin ni Leng Xiaoteng si Ai Roizo. Pagkatapos noon, nagkwentuhan, nag-iinuman at naglalaro silang dalawa. Miss Gu, dahil girlfriend ka ni Xiaoteng, kaibigan ka rin namin. Wala ka bang pakialam kung tawagin ko ang pangalan mo? Tanong ni Ai Weichen. Si Guning ay kasintahan ni Leng Xiaoteng, at gusto nilang maging pala kaibigan sa kanya. Bukod dito, hanggat hindi siya tinanggap ni Leng Xiaoteng bilang kanyang babae, magiging babae siya. Tapat siya sa kanya sa buong buhay niya. Siyempre hindi, sabi ni Guning. Guning, saan ka galing? Tanong ni Ai Weichen. CTF, sabi ni Guning. Ilang taon ka na? Tanong ni Zhao Lang. 18, sagot ni Guning. Ano, 18 pa lang siya. Nagulat sina Ai Weichen at Zhao Lang. Hindi nila inaasahan na napakabata pa pala ng girlfriend ni Leng Xiaoteng. Maging si Ai Roizo ay labis na nagulat dahil single pa rin siya sa edad na 25, ngunit si Guning ay may boyfriend na noong siya ay 18 pa lamang. Si Ai Weichen at Onyanin naman ay nanatiling kalmado, dahil alam na nila ang edad ni Guning. Hindi nagtagal ay binago ni Ai Weichen at Zhao Lang ang paksa. Pagkaraan ng ilang sandali, hinamon ni Ai Weichen si Leng Xiaoteng na maglaro ng Sikbo, isa. Sikbo, kilala rin bilang Taisai, Daisiu, malaki at maliit o Hailo, ay isang hindi pantay na laro ng pagkakataon ng sinaunang Chinese na pinagmulan na nilalaro gamit ang 3 dice. At ang natalo ay kinakailangang uminom ng 1 tasa ng alak. Naglaro sila ng 6 na round sa kabuuan, at 3 beses na natalo si Leng Xiaoteng, kaya kinailangan niyang uminom ng 3 beses ng alak. Sumakit ang puso ni Guning para kay Leng Xiaoteng, kaya sinabi niya kay Ai Weichen, hinahamon kita. Ano? Nasasaktan ba ang puso mo para sa kanya? Pang-aasar ni Ai Weichen. Oo, ang puso ko ay sumasakit para sa kanya kaya ako ay mananalo muli. Malinaw na sabi ni Guning. Napakagaling. Nagtataka ako kung paano mo ito mapapanalo pabalik. Gayunpaman, huwag kang umiyak kung natalo ka. Tumawa si Ai Weichen. Hindi siya tatanggi na magkaroon ng ilang rounds kasama si Guning at gusto niyang makita kung paano siya mananalo sa laro. Siyempre hindi, ngumiti si Guning nang may kumpiyansa pagkatapos ay pinagpag ang dice cup. Ang mga dice ay kumatok sa dice cup, gumawa ng malinaw na tunog. Nang ailapag ni Guning ang dice cup sa mesa na may malakas na tunog,
tumingin siya kay Ai Weixuan na may malawak na ngiti. Malaki o maliit? Dahil tinuring siya ni Ai Weixuan bilang kanyang kaibigan, ituturing niya itong kaibigan din, at hindi nag-abala sa pagsunod sa mga asal. Malaki, hula ni Ai Weixuan na may halatang kumpiyansa. Pagkatapos nito, binuksan ni Guning ang dice cup. Ang kabuuang score ay lumampas sa 11, na malaki, at tama si Ai Weixuan. Nakangiti si Ai Weixuan na nakatingin kay Guning, ngunit walang pakialam si Guning. Kahit na tama siya, imposibleng matalo si Guning sa kanyang Jade Eyes. Hindi ito pantay na laro ngunit walang ideya si Ai Weixuan. Bagamat tila hindi patas kung ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes, hindi siya nananakit ng mga tao, gusto lang niyang manalo sa laro at painumin si Ai Weixuan ng mas maraming tasa ng alak. Akin na ngayon, ngumiti si Ai Weixuan sa kapinagpag ang dice cup. Maya-maya, inilagay niya ulit ito sa mesa. Malaki o maliit, sabi niya kay Guning. Maliit, sagot ni Guning. Binuksan ang dice cup, at ang kabuuang score ay mas mababa sa 11, na maliit, kaya ito ay isang pantay na round. Mga ad ng pub future. Pagkatapos noon, tama ang hula ni Guning sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, minsan ay mali si Ai Weixuan. Ang sikbo, o malaki at maliit, ay isang hindi pantay na laro ng pagkakataon na nil arrow ng 3 dice. Kaya normal na ang isang taong maswerte ay maaaring maging tama ng maraming beses, habang ang isang taong hindi ganoon kaswerte ay maaaring mali madalas. Habang nagpapatuloy ang laro, sa wakas ay naramdaman ni Ai Weixuan na kailangang may mali. Naglaro sila ng 10 round sa kabuuan. Ang 5 ay pantay na round, at si Ai Weixuan ay natalo ng isa pang 5 round, habang si Guning ay hindi kailanman natalo kahit isang beses, na isang nakakagulat na resulta. Namangha ang lahat, maliban kay Leng Xiaoteng na tila proud at curious at the same time. Paano naging posible na panalo si Guning sa bawat pagkakataon? Maswerte man siya, baka matalo siya kahit isang beses. Nakakabaliw na hindi ka natalo kahit isang beses. Hindi makapaniwala si Ai Weixuan sa resulta. Hindi ka naniniwala. Mabibigyan kita ng pagkakataong makaganti, sabi ni Guning at hinamon siya. Oo naman. Magpatuloy tayo para sa isa pang 5 round. Hindi ako naniniwala na matatalo na naman ako, sabi ni Ai Weixuan at tinanggap ang hamon. Gayunpaman, nang matapos ang isa pang 5 round, hindi pa rin natatalo si Guning. Sige, sumuko na ako. Sumuko na si Ai Weixuan, dahil alam niyang hindi siya mananalo kahit ilang round pa ang paglalaro niya kay Guning. Matapos uminom ng ilang sunod-sunod na tasa ng alak, medyo hindi komportable si Ai Weixuan. Hayaan mo akong subukan. Bagamat nasaksihan ni Zhao Lang ang buong proseso, hindi siya naniniwala na maaaring maging ganoon kaswerte si Guning, kaya hinamon niya ito. Si Guning, syempre, ay hindi tatanggi. Kung gusto nilang uminom, sugat niya hayaan silang magkaroon ng sapat. Pagkatapos ng 7 round, sumuko si Zhao Lang dahil mas marami siyang natalo kaysa kay Ai Weixuan, at kinailangan niyang uminom ng 5 sunod-sunod na tasa ng alak. Sige, sumuko na ako. Mga ad ng pub future. Sa totoo lang, may ideya si Ai Weichen na hamanin din si Guning, ngunit pareho sina Ai Weichuan at Zhao Lang ay natalo at nakainom ng maraming alak pagkatapos. Wala siyang duda na kaya niyang manalo ng mas maraming tasa kaysa sa kanila. Paano mo nagawa? Either it was an even round, or you won it, tanong ni Zhao Lang. Well, malalaman ko ang kabuuang score sa pamamagitan ng pagdinig sa mga tunog ng dice knock ang laban sa isa't isa sa dice cup, sabi ni Guning. Nagsisinungaling siya, dahil hindi niya masabi sa kanila ang totoo. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Narinig na nila noon ang ilang tao. Lalo na ang Diyos ng mga sugarol, ay may gumawa ng mga paghatol sa pamamagitan ng pakikinig sa tunog ng dice, kaya hindi nila naisip na nagsisinungaling si Guning. Sa halip, hinahangaan nilang lahat si Guning ngayon. Hindi nagtagal doon si Leng Xiaoteng sa kanila at umalis kasama si Guning bandang 11 PM.
Hindi na rin nahuli ang iba at agad ding umalis. Dumiretso sina Leng Xiaoteng at Guning sa Huangdeng Hotel. Bagamat tila kalmado si Leng Xiaoteng gaya ng dati, talagang hindi na siya makapaghintay ng isang segundo, at gusto niyang makarating sa hotel sa lalong madaling panahon. Iyon ang kaso, mas mabilis siyang magmaneho kaysa karaniwan. Naunawaan ni Guning ang nasa isip niya, at natuwa siya. Gusto mo bang kumain muna? Nang marinig iyon, medyo nadismaya si Leng Xiaoteng. Malinaw, nag-aatubili siyang mag-aksaya ng oras sa kalsada, ngunit nag-aalala siyang nagugutom si Guning kaya nagtanong siya, nagugutom ka ba? Nang makita ang reaksyon ni Leng Xiaoteng, tumawa si Guning. Hindi ako. Nag-aalala lang ako na nagugutom ka, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Leng Xiaoteng pagkatapos ay sinabi niya na may mapang-akit ng ngiti, bueno, nagugutom ako, ngunit hindi ako mabusog ng pagkain. Ikaw, sabay-sabay na namula si Guning. Tumawa si Leng Xiaoteng sa pagkakataong ito, natutuwa siyang makitang namumula si Guning. Si Guning, sa kabilang banda, ay nanghihinayang ngayon. Sa wakas, nakarating na sila sa hotel. Nang maisara na ang pinto sa likuran nila, idiniin niya si Leng Xiaoteng sa dingding at hinalikan, habang ang kamay nito ay gumalaw pataas sa pamilyar na malambot na lugar. Taglay ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Kaya hindi siya nagsusuot ng maraming damit sa taglamig, kaya hindi niya maiwasang mapaungol ng sekswal na kasiyahan ng dumampi sa kamay ni Leng Xiaoteng sa kanyang balat. Binuhat ni Leng Xiaoteng si Guning, mabilis na naglakad papunta sa kwarto. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Leng Xiaoteng ang kanyang sarili at si Guning nang pareho silang nasa kama. Nahihiya si Guning na tumingin kay Leng Xiaoteng, naghihintay sa susunod niyang galaw. Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay naging medyo bastos at marahas matapos paghigpitan ang sarili sa loob ng napakaraming araw. Ningning, gusto mo ba ako? Ang mainit na hininga ni Leng Xiaoteng na puno ng sekswal na pagnanasa ay dumampi sa tainga ni Guning, at mas namula si Guning. Hindi niya napigilan ito at walang malay na sumagot, oo. Nang marinig iyon, natuwa si Leng Xiaoteng at gumalaw ng mas mabilis. Napaungol si Guning sa sakit, ngunit ang sakit ay agad na napalitan ng kasiyahan. Sa mga sumunod na oras, nagpatuloy ang dalawa sa pag-iibigan at paulit-ulit na nag-orgasm hanggang sa pareho silang naubos. Kinabukasan. Bagamat hindi sila nakatulog hanggang gabing-gabi, bumangon pa rin si Guning bandang alas 7 ng umaga kinabukasan. Iniwan niyang mag-isa si Leng Xiaoteng sa hotel pagkatapos ay sumakay ng taxi patungo sa Clean Water Blue Sky. Sinabi niya kay Leng Xiaoteng na hintayin ang kanyang mensahe bago siya dumating para kunin sila. Hindi sila maaaring pumunta doon ng magkasama, dahil ito ay pumukaw ng hinala. Naunawaan ni Leng Xiaoteng, kaya hindi niya napigilan si Guning, bagkos ay hinalikan siya nito ng mariin bago siya umalis. Kung tutuusin, gusto niyang makipagtalik muli ngunit nagmamadali siya, kaya sumuko na siya at binalak na gawin ito sa gabi. Nang nasa taxi na si Guning, tinawagan niya si Guman at tinanong siya kung ano ang gusto nilang kainin para sa almusal. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala si Guning ng almusal pabalik sa kanyang apartment sa Clean Water Blue Sky. Hindi nagtanong sina Guching at Guman kung saan siya tumuloy kagabi, dahil naniniwala sila na si Guning ay isang babaeng may moralidad. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos ng almusal, nanood sila ng TV sa sala. Nagkaroon na ng appointment sina Guching at Guman kay Wen Yulan, at sabay silang kakain sa tanghali bago sabay na mamili. Sabado ngayon, kaya libre si Wen Yulan. Ang CTG ay isang second-tier na lungsod, na mas malaki kaysa sa CTF at mayroong maraming high-end na shopping mall. Bagamat wala silang espesyal na bibilhin, mahilig silang mamili. Bandang 10 AM, tinawagan ni Guning si Leng Xiaoteng at sinabihan siyang kunin sila bago sunduin si Wen Yulan. Sa harap ni Guman at Guching, sina Leng Xiaoteng at Guning ay naglayo sa isa't isa, kaya walang nakakaalam ng kanilang tunay na relasyon. Gayunpaman, kapag hindi sila pinansin ni Guching at Guman,
Tititigan siya ni Leng Xiaoteng at halos mawala ng kontrol si Guning sa kanyang sarili ng ilang beses. Medyo naiinis si Guning, ngunit hindi makapagsalita kung sakaling malaman ni Guman. Nang pumunta sila para sunduin si Wen Yulan, mukhang masama ang pakiramdam ni Wen Yulan. Yulan, anong meron? Nag-aalalang tanong ni Guman at Guqing. Kakatanggap lang ni Qin Yang ng tawag ni Qin Siyang. Sinabi niya sa amin na nalantad ang kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang sekretarya at gustong hiwalayan siya ni Liwan. Gusto niyang tulungan namin siyang pigilan si Liwan, pero kasalanan niya talaga at wala tayong magagawa. Galit na sabi ni Wen Yulan. Nang marinig iyon, hindi rin nasisiyahan sina Guqing at Guman. Ni Guqing, narinig din nating lahat ang tungkol dito. Sa tingin ko, mas mabuting huwag kang makisali sa gulo at hayaan sila na mismo ang bahala dito. Bueno, galit kami hindi dahil doon, ngunit hiniling pa ni Qin Siyang sa amin na humiram ng pera mula sa iyo para sa kanya, dahil ang kanyang kumpanya ay halos hindi na nakalulungkot ngayon. Tumanggi kaming gawin iyon at isinumpa niya kami. Paano niya nagawa sa atin iyon? Sabi ni Wen Yulan. Iyon ang totoong dahilan kung bakit masama ang loob ni Wen Yulan. Naunawaan niya na gusto ni Qin Siyang na humiram ng pera para manatiling nakautang ang kanyang kumpanya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hiniling niya sa kanila na humiram ng ilang milyong yuan para sa kanya. Si Qin Siyang ay nanumpa din sa kanila pagkatapos ng kanilang pagtanggi, na talagang hindi katanggap-tanggap. Bukod dito, sina Wen Yulan at Qin Yang ay hindi nagtiwala kay Qin Siyang ngayon. Naisip nila na malamang hindi na sila mababayaran ni Qin Siyang kahit na humiram sila ng pera para sa kanya. Sila ay mga normal na pampublikong tagapaglingkod lamang at imposible para sa kanila na magbayad ng ilang milyong yuan. Bukod dito, kung naging mabait ang pamilya ni Qin Siyang kay Guning, handang tumulong si Guning sa kanila. Mga ad ng Pub Future. Bagamat ang pamilya ni Qin Yang ay nagtrato din ng walang pakundangan kay Guman. Hindi nila sinasadya at binago nila ang kanilang saloobin sa tamang oras kaya naging bukas palad pa rin si Guning sa kanila. Ang pamilya ni Qin Yang ay nagbago ng kanilang saloobin dahil sa kayamanan ni Guning, ngunit dahil sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Bukod dito, nakita rin nilang hindi masamang magkaroon ng malalapit na kamag-anak. Hindi kami magpapahiram sa kanila ng pera ngunit hindi rin namin sila makikitang namamatay sa gutom, sabi ni Guman na may determinasyon. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Guning. Sa wakas ay alam na ni Guman kung paano maging matigas at malumanay sa parehong oras. Sige, hayaan mo na. Sabay tayong magsaya. Binago ni Guqing ang paksa ng sabay-sabay. Pagkatapos ng tanghalian, binayaran ni Leng Xiaoteng ang bill gaya ng dati. At nagpunta ang grupo nila sa isang shopping mall pagkatapos. Ito ay isang hindi may kakailan na katotohanan na ang mga kaaway ay madalas na nagkukross sa landas ng bawat isa. Si Wen Yulan ay bihirang pumunta sa shopping mall na ito, naging hindi siya mayaman. Gayunpaman, nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong pumunta rito, nakatagpo siya ng isang matandang kakilala. Siyempre, hindi niya gusto ang tao. Ito ay isang lalaki na nasa 35 taong gulang. Siya ay medyo mataba na may payak na mukha, nakasuot ng tatak ng designer, ngunit hindi siya mukhang marangal. Sa halip, siya ay nagkaroon ng hangin ng isang parvenu, isa. Ang parvenu ay isang taong may mababang pinagmulan na nagkamit ng kayamanan, impluwensya, o tanyag na tao. Nako, hindi ba ito ang dati kong kaklase, si Wen Yulan? Taon na ang lumipas. Nagulat ang lalaki nang makita si Wen Yulan at agad siyang binati. Gayunpaman, hindi siya mukhang mabait ngunit mayabang. Nang mapansin ni Wen Yulan ang lalaki, labis siyang nadismaya at naiinis. Sa ibang paraan tayo, sinabi ni Wen Yulan kay Guman, sinusubukang iwasan ang lalaki. Gayunpaman, hindi pinabayaan ng lalaki si Wen Yulan, at hamarang sa kanyang daraanan. Ano? Hindi mo ako naaalala. Oh, malamang na nagpapanggap ka. Dahil ako. Si Zhang Shanlin, ay hindi na isang mahirap na bata,
ngunit isang mayaman na may 12-12 milyong yuan ang yaman, at ikaw, isang ordinaryong lingkod bayan, ay nahihiya na makita akong muli. Parang pinabayaan siya ni Wen Yulan dahil naging mahirap siya. Bagamat hindi alam ni Guning ang anumang detalye, hindi siya naniniwala na iyon ang katotohanan. Maganda si Wen Yulan, at imposibleng magugustuhan niya ang pandak, matabang lalaking ito na may payak na mukha, maliban kung siya ay bulag. Galit na galit si Wen Yulan. Zhang Xuanlin, tama na. Wala akong pakialam sa'yo, kaya please layuan mo ako. Alam ko. Pero gusto ko lang makita kung kumusta ka ngayon. Dahil proud ka at pinag-iisipan mo lang ako. Ngumiti si Zhang Xuanlin ng may pagmamalaki, pagkatapos ay tumingin kay Wen Yulan na may halatang panghahamak. Tumingin sa iyo. Ano suot mo? Dapat kang mamuhay ng mahirap ngayon. Kung naging girlfriend kita, mas maganda ang buhay mo ngayon. Nang marinig iyon, naunawaan ni Guning ang nangyari. Tiyak na hinabol ng lalaki si Wen Yulan ng walang kabuluhan, at ngayon ay ipinakikita niya ang kanyang kayamanan. Ilang taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya ito banibitawan. Hindi siya maaaring maging isang dekalidad na tao, at talagang isang himala na maaari siyang kumita ng napakaraming pera. Hindi bagay sa iyo. Galit na galit si Wen Yulan at sinigawan siya, wala akong pakialam sa pera mo. Wala kang pakialam sa pera. Wala pa akong nakikitang babaeng ayaw sa pera. Hindi mo lang kaya ang mga mag-agarang bagay, kaya nagkukunwari kang hindi mo gusto. Kawawa ka, sabi ni Zhang Xuanlin. Sa mga mata niya, puro gold digger ang mga babae. Tulad ng mga magagandang dalaga. Lahat sila ay humabol sa kanya ngayon tiyak dahil siya ay mayaman. At sobrang nag-enjoy siya sa buhay niya ngayon. Zhang Xuanlin, sapat na. Common classmates lang tayo at ang mga sinabi mo ay nakasira na sa reputasyon ko. Nakaramdam ng hinanakit at galit si Wen Yulan. Hindi niya siya sinaktan. Tinanggihan lang siya nito nang hinabol siya nito noon. Bakit bigla siyang naniwala na tinanggihan siya nito dahil naging mahirap siya? Tinanggihan mo ako dahil mahirap ako. Giit ni Zhang Xuanlin. Ikaw. Natahimik si Wen Yulan sa galit. Napaka-unreasonable ng lalaki. Hindi siya nagustuhan ni Wen Yulan dahil napakaraming pagkukulang ng lalaki. Kahit mayaman na siya, ayaw pa rin itong makipag-usap sa kanya. Siyempre, hindi niya sinabi iyon ng malakas, kung hindi, maaaring mabaliw si Zhang Xuanlin. Ads by Pub Future. Kawili-wili, tinuwanan ni Guning si Zhang Xuanlin. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin bago mo sabihin na hindi ka nagustuhan ng mga babae dahil mahirap ka? Hindi mo ba alam na ikaw ay pandak, mataba, pangit at hindi makatwiran? Hindi ka karapat-dapat sa paggalang o paghanga ng iba, at lahat ng mga kabataang magagandang babae ay pumunta sa iyo ngayon para lamang sa iyong pera. At, alam mo ba kung ilang tao ang may 12-12 milyong yuan sa kayamanan sa CTD? Kahit na ang isang negosyanteng may higit sa 100 milyong yuan sa kayamanan ay hindi magiging kasing yabang mo. Sino ka sa tingin mo? Karaniwan, hindi gusto ni Guning ang pag-atake ng mga tao, ngunit kailangan niyang turuan ang mga lalaki ng leksyon ngayon. Ikaw, namula ang mukha ng lalaki sa galit. Kasabay nito, nagsimulang ipagtanggol ang mga nanunood na nakatayo sa kanilang paligid si Wen Yulan matapos ang pagpuna ni Guning kay Zhang Xuanlin. Eksakto. Hindi naman siya ang pinakamamahal na tao sa CTD. Wala rin siyang magandang personalidad. Ipinapakita lang niya ang kanyang kayamanan. Napaka-selfish niya. Walang magkakagusto sa kanya. Normal lang natatanggihan ng mga babae ang mga lalaking hindi nila gusto, at hindi iyon dahilan para maging napakasama niya. Ikaw, galit na galit si Zhang Xuanlin, tinitigan si Guning na parang hindi na makapaghintay na pira-piraso siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakilala niya ang malamig na matalas na mata ni Leng Xiaoteng, na medyo nagbabanta, at bigla siyang nalagutan ng hininga dahil sa takot. Tara na. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Guning na makipagtalo kay Zhang Xuanlin, kaya lumayo siya kasama ang iba. Natakot si Zhang Xuanlin sa hitsura ni Leng Xiaoteng, kaya hindi siya naglakas loob na habulin sila. Gayunpaman,
Wala na silang lahat, nagsuot ng masamang ekspresyon si Zhang Xuanlin. Ads by Pub Future. Gwen Yulan, tingnan natin. Ipinapangako ko na magsisisi ka. Sa bahay ng pamilyang Tang, CTB. Sabado noon, kaya nakauwi na ang mga miyembro ng Tang family. Nagalit ang lahat dahil sa kalagayan ni Tang Yunfan. 4 na araw na. Bakit wala pa ring malay si Yunfan? Bumantong hininga si Tang Haifeng. Hindi na siya mabilang na buntong hininga ngayon. Sa kabutihang palad, si Tang Yunfan ay walang malay at maayos ang kanyang katawan, habang siya ay humihinga ng normal. Kung hindi, mas nag-aalala ang Tang family. Nang katatapos lang ng tanghalian, mabilis na pumasok si Quan Mingkay sa bahay. Master Tang. Kahit papaano ay narinig ng Board of Directors ang balita na si Lord Tang ay walang malay. Kaya ang ilan sa kanila ay nagtatalo upang pumili ng bagong chairman, sabi ni Quan Mingkay kay Tang Haifeng. Nang marinig iyon, hindi nasisiyahan si Tang Haifeng. Hindi na siya nagulat na maririnig nila ang kahindek-hindek na balita, dahil laging lumalabas ang katotohanan, ngunit galit pa rin siya, lalo na sa taong nag-leak ng balita. Binalaan ni Tang Yunhang ang lahat ng nakakaalam ng balita na huwag itong i-leak, ngunit ang balita ay lumabas pa rin. Tila, ang tao ay nagpaplano laban sa kanila. Kaya naman, galit na galit si Tang Haifeng. Kung sino man ang naglabas ng balita, palayasin siya sa pamilya Tang. Iilan lang ang nakakaalam na si Tang Yunfan ay wala pa ring malay kaya hindi mahirap malaman kung sino ang naglabas ng balita. Oo naman, Master Tang. Sabi ni Quan Mingkay. Para sa Board of Directors, kakausapin ko sila ng personal, sabi ni Tang Haifeng na tumayo. Kahit na si Tang Haifeng ay nasa early 70s na, nagawa niyang manatiling malakas sa tulong ng mga table tasks ni Guning, at mukha siyang lalaki sa paligid ng 50. Hindi siya nakatulog ng maayos nitong mga araw dahil sa kondisyon ng katawan ni Tang Yunfan ngunit siya pa rin. Nagkaroon ng kontrolin ang kaguluhan. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Tang ay nag-aalala tungkol sa kalusugan ni Tang Haifeng, ngunit alam niya ang makakalutas ng krisis ngayon. Sina Tang Yunhang at Tang Yunrong ay mga shareholder din ng Tang Wang Group, kaya pumunta sila sa gusali ng kanilang kumpanya kasama si Tang Haifeng. Bagamat shareholder lang sila, hindi manager, may karapatan silang magsalita. Ang mga itim na tupa ay nasa lahat ng dako, at ang Tang Wang Group ay hindi kasama. Sa ilalim ng kontrol ni Tang Yunfan, ang Tang Wang Group ay napakahusay na umunlad, ngunit ang magandang kinabukasan ng isang kumpanya ay nakasalalay sa kapayapaan at pagkakaisa sa mga tauhan nito. Gayunpaman, ang mga ambisyosong tao ay hindi palaging mananatiling tahimik. Kaya naman, sa sandaling lumabas ang balita na si Tang Yunfan ay walang malay, ang mga ambisyosong direktor na laging gustong palitan si Tang Yunfan ay nagsimulang lumikha ng kaguluhan. Naniniwala sila na si Tang Haifeng ay masyadong matanda upang pamahalaan ang ganoong kalaking grupo ng negosyo at walang iba. Maliban kay Tang Yunfan, sa pamilyang Tang na marunong magnegosyo, kaya ang Board of Directors ay kailangang pumili ng bagong chairman mula sa kanila. Kanilang sarili. Gayunpaman, nagulat sila sa hitsura ni Tang Haifeng. Sa kanilang pagkamangha, nagawa pa rin ni Tang Haifeng na manatiling malusog at malakas. Akala nila siya ay isang matanda at matandang lalaki na wala nang magagawa ngayon. Bukod dito, nabalitaan din nila na si Tang Haifeng ay may sakit sa puso. Kaya karamihan sa kanila ay naniniwala na siya ay nakahiga sa kama na may sakit pagkatapos marinig ang nangyari kay Tang Yunfan. Na siyang pangunahing dahilan kung bakit ang mga ambisyosong direktor ay naglakas loob na lumikha ng kaguluhan. Si Tang Haifeng ay nagretiro ng maraming taon na ang nakalilipas, ngunit isa pa rin siyang maimpluwensyang tao sa grupo ng negosyo, at lahat ay may malaking paggalang sa kanya. Sa sandaling lumitaw si Tang Haifeng, naging tahimik ang mga ambisyosong direktor na iyon. Siyempre, tahimik lang sila sa ngayon at imposibleng isuko nila ang kanilang mga plano. Sa malawak na silid ng pagpupulong, si Tang Haifeng ay nakaupo sa upuan ng chairman na may seryosong tingin, na sumulyap sa bawat direktor, na nagparamdam sa kanila ng lubos na pagkabalisa. Master Tang,
Ang isang bansa ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng isang absent na araw, habang ang isang grupo ng negosyo ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng isang absent na pinuno. Si Chairman Tang ay walang malay sa loob ng maraming araw, at sa tingin oras na namin para pumili ng bagong chairman para sa kapakanan ng kumpanya, sabi ni Tang Demang. Siya ang ika-4 na principal shareholder ng Tangwang Group, at mula sa sangay ng pamilyang Tang. Ang negosyo ng pamilyang Tang ay negosyo ng pamilya, kaya may ilang miyembro mula sa sangay ng pamilyang Tang sa mga shareholder. Mga ad ng Pub Future. Nagretiro na si Tang Haifeng, kaya tinawag siyang Master Tang ng mga direktor na iyon. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Sumasang-ayon ako. Kapag nalaman natin ang ating mga kalaban sa negosyo na wala ang ating chairman, sasamantalahin nila ang pagkakataong atakihin tayo, sabi ni Fu Kaiyo. Siya ang ika-7 direktor sa board. Sinong nagsabi sa iyo na wala ang chairman natin? Si Master Tang ay malusog at malakas pa rin, at sa tingin ko si Master Tang ay maaaring maging acting chairman hanggang sa magising si Chairman Tang, pangangatwiran ni Tang Jilin. Siya ang ika-5 direktor sa board. Si Tang Jilin ay mula rin sa isang sangay ng Tang family ngunit siya ay tapat sa Tang family, kaya siya ang unang taong namumukod-tangi at hindi sumang-ayon na pumili ng bagong chairman. Sang-ayon ako kay Jilin, sabi ng ika-8 direktor. Si Tang Yunhang at Tang Yunrong na pangalawa at pangatlong direktor sa board, syempre, ay tumayo sa tabi ni Tang Haifeng. Sa huli, sa 9 na direktor sa Lupon, 5 ang hindi sumang-ayon na pumili ng bagong chairman, 2 ang nag-abstain, at 2 ang sumang-ayon na gawin ito. Dahil ang karamihan ay hindi sumang-ayon, ang panukala ay hindi tumayo. Si Tang Demang at Fu Kaiyo na may ambisyong makipagkompetensya para sa upuan ng chairman ay nabalisa at inis, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Hanggat naririto si Tang Haifeng, maaari lamang silang maghintay ng isa pang magandang pagkakataon. Anyway, si Tang Haifeng ay isang matandang lalaki at hindi niya kayang pamahalaan ang kumpanya ng matagal. Kung tuluyan ng walang malay o namatay si Tang Yunfan, kailangan nilang pumili ng bagong chairman. Dagdag pa rito, noong si Tang Yunfan ang chairman, wala silang pagkakataon na paalisin siya sa pwesto, dahil natakot sila sa kanyang paraan ng pamamahala sa kumpanya. Dahil wala si Tang Yunfan ngayon, maaari silang magkaroon ng sapat na oras para maghanda para sa kanilang plano. Seryoso silang binalaan ni Tang Haifeng kalaunan, hindi ko alam kung paano ninyo narinig ang balitang walang malay si Yunfan, ngunit ayaw kong may makarinig tungkol dito. Kahit sinong maglabas ng balita, tinanggal siya sa trabaho. Oo naman, Master Tang, sagot nila. Ang mga tapat sa Tangwang Group. Siyempre, ay hindi maglalabas ng balita. Habang ang mga ambisyosong direktor na iyon ay nais ding itago ito. Kung sakaling samantalahin ng kanilang mga kalaban sa negosyo ang pagkakataong salakayin ang Tangwang Group, na maaaring makasire sa kanilang pakana. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay may ibang ideya. Nang matapos ang pulong, bumalik si Tang Demang sa kanyang opisina at tumawag. Kailangan nating ayusin ang plano natin. Si Tang Haifeng ang acting chairman ngayon, sabi ni Tang Demang. Mga ad ng Pub Future. Ano? Si Tang Haifeng ang acting chairman ngayon. Labis na nagulat ang nasa kabilang panig ng telepono. Ngunit pagkatapos ay sinabi na, masyado na siyang matanda para sa pamahalaan ang isang malaking grupo ng negosyo. Hindi, mukhang malusog siya, sabi ni Tang Demang. Ayos lang. Hanggat nananatiling walang malay si Tang Yunfan, walang sino man sa pamilyang Tang ang maaaring pumalit sa kumpanya. The most important thing you need to do now is to bribe the 2 directors who have abstained, para mas magkaroon tayo ng chance na manalo, sabi ng tao. Walang problema. Naiintindihan ko, sabi ni Tang Demang, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Sa isang pag-aaral sa ikalawang palapag ng isang 3 palapag na villa sa isang suburb na malapit sa City B. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na suit ang nakaupo sa harap ng isang mesa. Tinitigan niya ang phone niya, at tumingin ng masama. Tang Yunfan,
Mabuti para sa iyo. Paulit-ulit mong naiwasan ang bala. Gayunpaman, hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng pag-aaral. Sabay sigla ng lalaki. Pasok ka. Itinulak ng isang batang babae na nasa early 20s ang pinto. Siya ay maganda at matangkad. Dad, tawag ng dalaga. Zinru, welcome back. Kumusta ang iyong panayam sa Tangwang Group? Tanong ng lalaki. Ngumiti si Tang Zinru at may kumpiyansa na sinabi, Tatay, alam mo na ako ay isang mahusay na nagtapos sa ekonomiya mula sa pinakamahusay na kolehiyo sa bansa Kaya natanggap ako sa departamento ng pananalapi. Magaling. Nasiyahan ang lalaki. Walang silbi ang kuya mo kaya dapat magsipag ka. Ipinapangako ko na ikaw ang magiging tagapagmana ng Tangwang Group kapag na-control na natin ito. Nang marinig iyon, nasasabik si Tang Zinru sa kanyang mga mata na puno ng ambisyon. Dad, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Oh, tatay, nakita ko si Master Tang ngayon pumunta ako para sa interview sa Tangwang Group, sabi ni Tang Zinru. Bahagya siyang nag-alala. Mukhang napakalusog niya at natatakot ako na ang Tangwang Group ay hindi magkakaroon ng kaguluhan sa lalong madaling panahon. Alam ko, pero ayos lang. Pwede natin siyang maging acting chairman ng ilang araw, sabi ng lalaki. Hindi siya naniniwala na may kakayahan si Tang Haifeng na pamahalaan ang grupo ng negosyo sa mahabang panahon. Malaki. Tatay, may tiwala ako sa iyo. Pwede na ba akong umalis? Sabi ni Tang Zinru. Oo naman, sabi ng lalaki pagkatapos ay umalis si Tang Zinru. Imposibleng si Tang Yunfan lang ang makakapangasiwa ng Tangwang Group ng napakahusay, at marami siyang mahuhusay na katulong at kasosyo sa negosyo na tutulong sa kanya. Ang dalawang sekretarya ni Tang Yunfan, sina Quan Mingkai at Yan Weilan, ay ang kanyang pinakamahusay na mga katulong na mahusay din sa negosyo. Bilang karagdagan, tinulungan ni Quan Mingkai at Yan Weilan si Tang Yunfan na harapin ang maraming problema, kaya pareho silang naranasan. Kung ganoon, kahit nawala si Tang Yunfan saglit, mapapamahalaan din ni Quan Mingkai at Yan Weilan ng maayos ang Tangwang Group. Kung magising si Tang Yunfan sa lalong madaling panahon, magiging ligtas at maunlad ang kumpanya gaya ng dati. Si Tang Haifeng ay hindi umalis kaagad pagkatapos ng pulong, ngunit pumunta sa opisina ng chairman. Bigyang pansinin sina Tang Demeng at Fu Kaiyo, sabi ni Tang Haifeng kina Quan Mingkai at Yan Weilan. Oo naman, sabi nila. Alam nila na si Tang Demeng at Fu Kaiyo ay ambisyoso, ngunit hindi nila alam na ang dalawa ay talagang palihim na nakikipagsapalaran sa ibang tao laban kay Tang Yunfan. Noong nasa kumpanya si Tang Yunfan, hindi naglakas loob sina Tang Demeng at Fu Kaiyo na isagawa ang kanilang plano. Sa katunayan, mayroong 10 direktor sa board, ngunit ipinasara ni Tang Yunfan ang dalawa sa kanila dahil mismo sa kanilang hindi katapatan. Kahit na mga founder sila ng Tangwang Group, marami na silang nakinabang sa kumpanya. Hindi kailanman tinatrato ng Tangwang Group ang mga kawani o shareholder nito ng masama. Sa makatuwid, kahit sino pa ang makasakit sa mga benepisyo ng Tangwang Group, siya ay masisibak sa trabaho. Sa CTG, nagtour si Guman at ang iba pa sa isang shopping mall sa loob ng 2 oras, ngunit wala silang binili. Nakaramdam ng kaunting pagod si Guman, kaya nagpahinga sila sa isang kafe. Nagkataon namang napansin ni Guning ang kafe kung saan sila ni Bai Shoyan noong nakaraan, na kafe ni Alan, kaya pumunta sila doon. Nasa kafe din si Alan sa mga oras na ito, kaya pumunta siya sa harap para salubungin si Guning ng personal. Hi! Guning, ikinagagalak kitang makilala. Kanina pa. Mga ad ng Pub Future. Nang makita ang isa pang lalaki na masigasig kay Guning, bahagyang nadismaya si Leng Xiaoteng, bagamat alam niyang magkaibigan lang sila. Gayunpaman, hindi ito ipinakita ni Leng Xiaoteng sa kanyang mukha. Hi, Alan, sabi ni Guning. Sinulyapan ni Alan si Guman at ang iba pa pagkatapos ay magalang na nagtanong, ang mga magagandang babaeng ito ba ay iyong mga kamag-anak? Nang marinig iyon, natuwa si Guman at ang iba pang kababaihan.
Talagang napakaganda nila, kahit hindi pa sila bata. Oo, sabi ni Guning. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Ako si Alan, sabi ni Alan. Alan, ikinagagalak din kitang makilala. Sabi nila. Nako, meron ding gwapo. Siya ba ang iyong kuya o kaibigan? Hindi pinansin ni Alan si Leng Xiaoteng dahil masyadong outstanding si Leng Xiaoteng para hindi siya pansinin at parang hindi siya nagustuhan ni Leng Xiaoteng. Hindi pipi si Alan, at hindi nagtagal ay naunawaan niya kung bakit tila malamig. Sa kanya si Leng Xiaoteng. Kaibigan ko siya, sabi ni Guning. Maligayang pagdating, sabi ni Alan kay Leng Xiaoteng. Bagamat hindi nagustuhan ni Leng Xiaoteng si Alan, nanatili siyang magalang. Hay, mahinang sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi pinansin ni Alan ang saloobin ni Leng Xiaoteng, ngunit sinabi niya, well, hindi na kita guguluhin pa, at mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kapag kailangan mo ng anuman. Walang balak si Alan na singilin sila ng bayad sa pagkain sa kafe ngunit pinilit ni Leng Xiaoteng na bayaran ito, na ikinatuwa ni Guman at ng iba pa. Gustong bigyan sila ni Alan ng discount ngunit tinanggihan din ni Leng Xiaoteng. Paglabas nila ng kafe, alas 4 pa lang ng hapon, pumunta sila sa kinaroroonan ni Wen Yulan at doon nagplanong maghapunan. Mga ad ng Pub Future. Si Gu Qinyang ay nasa labas kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya sina Gu Qingxi at Gu Yinyin lamang ang nasa bahay nang bumalik si Wen Yulan. Gayunpaman, noong nagluluto ng hapunan sina Wen Yulan, Guman at Gu Qing, tumunog ang telepono ni Wen Yulan. Ang tumatawag ay si Gu Qinyang ngunit ang taong nagsasalita sa telepono ay isang estranghero. Ikaw ba ang asawa ni Gu Qinyang? Nang marinig iyon, naramdaman ni Wen Yulan na may problema si Gu Qinyang. Oo ako. Sino ka at nasaan ang asawa ko? Kinabahan si Wen Yulan. Nang marinig iyon, nalilitong tumingin sina Gu Qing at Guman kay Wen Yulan. Ako si Longge, mula sa Qinggang. Ang iyong asawa, si Gu Qinyang, ay nabasag ang isang anti-gang florera na halos 2 milyong yuan sa clubhouse. Dalhin ang 2 milyong yuan sa Dihaw Clubhouse sa loob ng 1 oras o hindi mo kakayanin ang resulta. Pagkatapos noon, binaba na niya ang tawag. Ano? Laking gulat ni Wen Yulan, at muntik nang mahulog sa lupa. Anong mali? Anong nangyari? Nag-alala sina Gu Qing at Guman. May problema si Qinyang. Ang mukha ni Wen Yulan ay namutla, at ang kanyang boses ay nanginginig. Ano? Anong nangyari kay Qinyang? Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa NF Euro LB1N. Si Gu Qing at Guman ay namangha. Mula sa reaksyon ni Wen Yulan, alam nila na kailangan itong maging isang malaking problema. Narinig ni Guning ang kanilang pag-uusap at sabay na naglakad papunta sa kusina. Sinabi ni Wen Yulan sa nanginginig na boses, sinabi ng lalaki na siya ay si Longge mula sa Qinggang. Nabasag ni Qinyang ang isang anti-gang florera na halos 2 milyong yuan sa clubhouse. At kung hindi ako makadala ng 2 milyong yuan sa Dihaw Clubhouse sa loob ng 1 oras, sila ay. Bagamat hindi alam ni Wen Yulan kung ano ang partikular na gagawin nila kay Gu Qinyang, hindi ito maganda dahil miyembro sila ng Qinggang. Halos mapaiyak si Wen Yulan. Ano? Nang marinig iyon, natakot din sina Gu Qing at Guman. Pabayaan ang mga ordinaryong tao, kahit ang mga mayaman o makapangyarihan ay natatakot na inisin ang Qinggang, dahil gagawin ng Qinggang ang lahat para sa pera. Naisip ni Guning na hindi ganoon ka-simple, ngunit bago pa niya malaman ang higit pang mga detalye, hindi siya makapagdesisyon. Dahil may problema si Gu Qinyang, kailangan niyang tulungan siya. Huwag kang mag-alala. Ibabalik namin ni Xiaoteng si Uncle Qinyang, sabi ni Guning para aliwin sila. Pero, nag-aalala si Guman sa kaligtasan ni Guning. Magiging maayos kami, sabi ni Guning. Maraming importanteng tao ang kilala ko sa Qinggang, at hindi nila sasaktan si Uncle Qinyang para sa akin. Nang marinig iyon, biglang napagtanto ni Guman na ilang miyembro ng Qinggang ang dumalo sa opening ceremony ng Jade Beauty Jewelry noon,
at nagpadala pa sila kay Guning ng regalo na labis na 12 ng yuan. Sa makatuwid, pinili nilang maniwala kay Guning. Kasabay nito, nag-aalala rin sila na saktan ng Qinggang si Guning para sa pera. Hindi masamang bagay na mapanatili ang isang relasyon sa Qinggang ngunit maaari rin itong makapinsala. Gayunpaman, si Guning ang tanging pag-asa nila ngayon, kaya't maaari lamang silang umasa na magiging maayos si Guning. Nang marinig ni Leng Xiaoteng na sinabi ni Guning na kilala niya ang ilang mahahalagang tao sa Qinggang, naging seloso siyang magkasintahan. Hanggat kasama si Sito Ye ay hindi siya masisiyahan, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Xiaoteng, mangyaring bantayan si Ningning, sabi ni Guman kay Leng Xiaoteng nang lumabas sila ng kusina. Naisip ni Guman na kailangang sapat ang lakas ni Leng Xiaoteng para protektahan ang isang babae, dahil isa siyang opisyal ng militar. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko, seryosong sabi ni Leng Xiaoteng na parang pangako. Sa katunayan, iyon ang kanyang pangako. Hanggat nasa tabi siya ni Guning, hindi siya papayag na saktan siya ng sinuman. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos ay umalis sina Leng Xiaoteng at Guning patungong Dihaw Clubhouse. Ang Dihaw Clubhouse ay isang 24 na oras na clubhouse, at magsasara lamang ito sa bisperas ng bagong taon. Nang makapasok sila sa Dihaw Clubhouse, sinabi ni Guning sa reception, "Nandito ako para sa Longge. Sabihin sa kanya na nandito ang pamilya ni Gu Qinyang." Agad na tinawag ng reception si Longge, at si Guning kasama si Leng Xiaoteng ay pumunta sa No. 7 private room sa ika-6 na palapag ayon sa utos ni Longge. Sa No. 7 private room, si Gu Qinyang ay hindi pa binugbog o tinalian, ngunit tahimik na nakaupo sa upuan. Sa sofa sa tapat ng Gu Qinyang, isang lalaking nasa early 30s ang naninigarilyo habang naka-cross legs. Ang lalaking ito ay si Longge, na isang middle manager ng Dihaw Clubhouse. Sa likod ni Longge, may 4 na malalakas na lalaki na sumunod sa pangunguna ni Longge, at halatang takot sa kanila si Gu Qinyang. Siya, syempre, ay hindi kayang magbayad ng 2 milyong yuan at si Guning ang tanging pag-asa niya ngayon. Gayunpaman, binalak niyang bayaran siya sa hinaharap. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Longge kay Gu Qinyang at nginisyan. "Nandito na ang pamilya mo. Kung dumating sila na may sapat na pera, swerte ka ngayon." Gayunpaman, hindi siya naniniwala na kayang bayaran ng pamilya ni Gu Qinyang ang ganoong kalaking pera. Nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Gu Qinyang. Maya-maya, may kumatok sa pinto ng private room. Maya-maya ay pumasok ang isang batang babae, kasunod ang isang lalaki. Medyo nalito si Longge, dahil tinawag niya ang asawa ni Gu Qinyang. Anak ba sila ni Gu Qinyang? Napaisip siya. "Kami ang pamilya ni Gu Qinyang at narito kami para iuwi siya," sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Sinarado ang pinto sa likod nila. Ningning. Nang makita si Guning, halos mapaiyak si Gu Qinyang sa tuwa. Hanggat narito si Guning, ligtas siya. Natulala si Longge sa isang segundo nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Guning, pagkatapos ay napatalon siya mula sa sofa sa gulat. "Ikaw ba Miss Gu?" Medyo nagulat si Guning na nakilala siya ng lalaki. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Sito Ye ang nagsabi sa ilang mahahalagang miyembro sa Qinggang na alalahanin ang kanyang mukha upang maprotektahan siya. "Oo, ako nga," sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nakaramdam ng hiya si Longge. Kung si Gu Qinyang ang pamilya ni Guning, siya ay parurusahan ni Sito Ye dahil sa pang-iinis kay Guning. "Paumanhin, Miss Gu, wala akong ideya na si Gu Qinyang ang iyong pamilya. Dahil nandito ka para iuwi siya, pwede ka nang umalis." Medyo nagpanik si Longge. Nag-aalala siyang baka magalit si Guning sa kanya. Nang makita ang saloobin ni Longge kay Guning, lubos na nagulat si Gu Qinyang, ngunit hindi nagtagal ay naalala niya na ilang miyembro ng Qinggang ang dumalo sa pagbubukas ng seremonya ng Jade Beauty Jewelry noon. Gayunpaman, humanga pa rin siya sa network ni Guning. Tila talagang maimpluwensyang si Guning.
Bagamat napakagalang ni Longge, hindi pinansin ni Guning ang kanyang paghingi ng tawad. Bueno, narinig ko na binasag ng tiyuhin ko ang isang anti-gang florera na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan, sabi ni Guning. Pwede ba tayong pumunta sa anti-gang asosasyon para ma-verify ito bago natin bayaran ang pera? Nang marinig iyon, naunawaan ni Longge na hindi aalis si Guning hanggat hindi niya nalaman ang katotohanan. Sa makatuwid, sinabi niya sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng lahat, si Guning ay kaibigan ng kanyang amo, at hindi siya nang ahas na inisin siya. Miss Gu, sa katunayan, peke ang nabasag na anti-gang vase na si Mr. Go, maingat na sabi ni Longge, kung sakaling magalit si Guning sa kanya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Guning gaya ng dati. Malinaw, hindi ito nakakagulat na sagot. Mula sa mukha ni Guning, nalaman kaagad ni Longge na hindi simple ang batang babaeng ito. Ano? Fake ba? Si Gu Qinyang naman ay halos sumigaw. Hindi niya maintindihan kung bakit nila ginawa iyon sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi ni Longge sa kanila ang mga detalye. Si Zhang Xuanlin ang nagplano laban kay Gu Qinyang. Nagkataong may kakilala si Zhang Xuanlin na mga kaibigan ni Gu Qinyang, kaya binigyan niya sila ng pera para tulungan silang tawagan si Gu Qinyang palabas at bitag si Gu Qinyang. Sina Zhang Xuanlin at Longge ay nagmula sa parehong lungsod, ngunit hindi sila magkalapit. Tinulungan lang siya ni Longge para sa pera. Humingi ng tulong si Zhang Xuanlin kay Longge at binigyan siya ng 100,000 yuan. Para sa 2 milyong yuan na kailangang bayaran ni Gu Qinyang para sa florera, ibabahagi nila ito ng 50-50. Dahil sa utos ni Sito Ye. Ang mga miyembro ng Qinggang ay matagal nang hindi nagpapaliwanag ng buwan para kumita ng dagdag na pera, ngunit si Longge ay sumuko sa pera at pumayag sa pagkakataong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkamali siya ng desisyon. Zhang Xuanlin, napatikip si Gu Qinyang sa kanyang mga ngipin sa galit. Halata na matagal na niyang kilala si Zhang Xuanlin. Hinabol ni Zhang Xuanlin si Wen Yulan noong sila ay nasa kolehiyo. Noong tinanggihan siya ni Wen Yulan, nagpakalat siya ng tsismis na gusto lang ni Wen Yulan ang mayaman at hinahamak ang mahihirap. Si Zhang Xuanlin ay isa lamang makasarili na tao, na walang pakialam sa damdamin ng iba, pansariling kapakanan lang ang inaalala niya. Kung siya ay isang kaakit-akit na ginoo, maaari niyang maakit ang atensyon ng mga babae. Tulad ni Gu Qinyang, na hindi mayaman, ngunit tinatrato ng mabuti si Wen Yulan. Bukod pa rito, hindi kailanman binigyang pansin ni Zhang Xuanlin ang kanyang hitsura, na isa sa mga dahilan kung bakit gustong lumayo sa kanya ng mga babae. Sa pagkakataong ito, higit na kinasusuklaman ni Gu Qinyang si Zhang Xuanlin. Tungkol naman sa mga tinaguriang kaibigan niya, kinasusuklaman din niya ang mga ito. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang mga kaibigan ay nagpakanalaban sa kanya para lamang sa pera. Well, Longge, kung marinig mo na may mananakit sa aking tiyuhin, mangyaring bigyan ang aking tiyuhin ng tulong kung hindi mo tatutol, magalang na sabi ni Guning. Siyempre, sabi ni Longge. Kung alam niya na si Gu Qinyang ay tiyuhin ni Guning, hindi niya ito nakulong. Matapos malaman ang katotohanan, hindi na nagsalita pa si Guning, ngunit umalis kasama si Gu Qinyang. Gayunpaman, walang intensyon si Guning na patawarin si Zhang Xuanlin. Ningning, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka nabugbog ako o napatay. Si Gu Qinyang ay natatakot pa rin. Well, ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Kung hindi ko siya pinuna sa publiko, malamang na hindi kanya nakulong, sabi ni Guning at medyo nakonsensya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Wen Yulan si Zhang Xuanlin. Ngunit karaniwang pinagtatawanan siya ni Zhang Xuanlin at hindi gagawa ng aktwal na aksyon para saktan si Wen Yulan o Gu Qinyang. Gayunpaman, nawalan siya ng mukha sa publiko noong nakaraang pagkakataon nang makaharap niya si Guning sa shopping mall, kaya syempre maghihiganti siya dahil napakamakasarili niya. Ningning, wala kang kasalanan. Si Zhang Xuanlin ay isang makasarili na backstabber. Hindi sinisi ni Gu Qinyang si Guning,
ngunit kinasusuklaman si Zhang Xuanlin ng higit pa kaysa dati. Hindi siya mahinang tao, at may matagal ng sama ng loob sa pagitan nila ni Zhang Xuanlin, ngunit kailangan niyang tiisin ito dahil wala siyang nagawang parusahan si Zhang Xuanlin. Mga ad ng Pub Future. Tito, gaano karami ang alam mo tungkol kay Zhang Xuanlin? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya, sabi ni Guning kay Gu Qinyang. Hindi naman masyado. Ang alam ko lang ay gumagawa siya ng equipment wholesale business at may 12-dosenang milyong yuan ang yaman, sabi ni Gu Qinyang. Naunawaan ni Leng Xiaotong kung ano ang planong gawin ni Guning, kaya sinabi niya, hayaan mo akong hawakan ito. Malaki. Hindi tumanggi si Guning. Kung si Leng Xiaotong ay handang tumulong sa kanya, hindi siya takutol, dahil kailangan niyang bigyan siya ng ilang pagkakataon upang mapatunayan ang kanyang kakayahan bilang kanya. Lalaki. Si Guning ay napakahusay, at minsan ay nararamdaman ni Leng Xiaotong na siya ay walang silbi. Naisip niya na tungkulin niyang protektahan ang kanyang babae. Kaya naman, natuwa si Leng Xiaotong nang pumayag si Guning. Nang marinig ang kanilang usapan, naunawaan ni Gu Qinyang na paparusahan nila si Zhang Xuanlin at nakaramdam ng pananabik. Nararapat ito kay Zhang Xuanlin. Pagkatapos noon, tinawagan ni Guning si Guman at sinabi sa kanya na ayos lang si Gu Qinyang. Bagamat sinabi ni Guning na magaling si Gu Qinyang, nag-aalala pa rin sina Guman, Gu Qing at Wen Yulan sa kanyang kaligtasan bago nila makita ng personal. Si Gu Qingxi at Gu Yinyin, sa kabilang banda, ay walang ideya kung ano ang pinagdaanan ng kanilang ama at patuloy na naglalaro sa kanilang mga tablet. Nang makabalik sila ni Guning, sa wakas ay gumaan ang loob ni Wen Yulan matapos makitang maayos si Gu Qinyang. Anong nangyari? Paano mo nabasa ang anti-gang florera ng Qinggang? Tanong ni Wen Yulan kay Gu Qinyang. Pagkatapos ay sinabi ni Gu Qinyang kay Wen Yulan ang lahat. Nang marinig na ito ay pakana ni Zhang Xuanlin, agad na nagalit si Wen Yulan. Pinagtawanan siya ni Zhang Xuanlin, at gusto pa niyang bitag sila sa pagkakataong ito. Ang 2 milyong yuan ay isang kapalaran para sa kanila, at imposible para sa kanila na bayaran ito. Mga ad ng Pub Future. Sa kabutihang palad, tinulungan sila ni Guning, kung hindi, masisira ang kanilang pamilya. Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Napaka-backstabber ni Zhang Xuanlin. Gusto ko talaga siyang talunin. Galit na sabi ni Wen Yulan. Huwag kang mag-alala. Siningning ang hahawak nito, sabi ni Gu Qinyang. Nang marinig iyon, nakita si Wen Yulan. Dahil ligtas na nakauwi si Gu Qinyang, ibinaba nila ang paksa, at nag-enjoy sa hapunan. Pagkatapos kumain, natanggap ni Guning ang tawag ni Bai Xiaoyan. Nang sinagot ni Guning ang tawag, pinuna ni Bai Xiaoyan si Guning sa telepono, Guning. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa CTG ka ngayon? Agad na ipinaliwanag ni Guning, pumunta ako dito kasama ang aking ina at tiyahin para lamang sa isang maikling biyahe, kaya hindi ko sinabi kahit kanino. Bueno. Maaari mong sabihin sa akin, giit ni Bai Xiaoyan. Hindi alam ni Guning ang sasabihin. Ano? Magkaibigan tayo di ba? Tanong ni Bai Xiaoyan. Naisip ni Guning na mahirap ipaliwanag ito kay Bai Xiaoyan, kaya nanatili siyang tahimik. Ano? Tayo di ba? Tanong muli ni Bai Xiaoyan. Oo naman. Nagbitiw na sabi ni Guning. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Bai Xiaoyan. Ako ay nasa lugar ng aking tiyuhin, sabi ni Guning. Bakit hindi ka lumabas at makipagkita sa akin? Nasa cafe ako ni Alan, sabi ni Bai Xiaoyan. Mula sa tono ni Bai Xiaoyan, naunawaan ni Guning na siya ay nasa masamang kalagayan.